Samahan si Chris Lorenzana, Trainer at Chief Inspiration Officer ng Training Edge Incorporated sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka, Pinoy! Don't quit before your miracle. Makinig, makilahok at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa iyo. So if you're lost and on your own, you can never surrender. Hindi ka naman talaga nag-iisa. Winner ka, Pinoy! If your path won't lead you home, you can never surrender. Winner ka, Pinoy! Kada araw ng linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Happy Winner Ka Pinoy Sunday, everyone! Welcome to Winner Ka Pinoy, January 4, 2026, dear friends! Happy New Year po! Happy New Year sa ating lahat! Mga kaibigan, ako sana ay naging masaya, mapayapa, at talagang maligaya yung ating pagdiriwang ng bagong taon. Nako, na-miss ko po kayo nung nakaraang linggo. Meron po kaming family emergency. Hindi ko na po ikikwento para hindi na ako maiyak. Pero ang natutuwa po ako ay kasama ko kayo ngayon on our first episode this 2026. Sometimes I see how that brave new world that rise, and I see how it thrives in the ashes of our lives. Oh yeah, man is a fool, and he thinks he'll be okay, dragging along feet of clay, never knowing he's astray. Keeps on flowing anyway. Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then. Happy New Year, dear friends. Happy New Year. Sana ay maging mapayapa, maging masaya ang ating bagong taon. At ngayon, ang pag-uusapan natin ay hindi New Year's resolution. Sa iwanan na po natin yan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pagbabalik tanaw sa ating 2025 ng may pasasalamat at yung ating pagtanaw sa parating pa na mga buwan ng 2026 ng may pag-asa. So dear friends, nako, samahan niyo po ako ng isang buong oras mga kaibigan ha. At pwede po kayo magpadala ng inyong pagbati sa inyong mga gustong batiin ngayong New Year. 4 days na po after the New Year, pero New Year pa rin naman at 0976-014-5041. Mga kaibigan, nako, hindi po posible ang ating episode ngayong tanghali kung wala yung ating DZXL amazing team. Happy New Year team! Ang ating kasama ngayon sa ating estasyon ay si Mr. Erwin Makatangay, Mr. Wilson Abrea, Miss Kyle Dangate at saka si Miss Jel Kiran. Ayan, so mga kaibigan, padala niyo po ako ng inyong mga messages at let's make this discussion rich kasi talagang pinaghandaan ko ito at meron akong patutugtugin mamaya na isang original composition at mamamangha kayo dahil yung original composition na yon ay hindi ginawa ng isang Pilipino kundi ng isang banyaga. Ayan. So dear friends, Happy New Year 2026 new. There's always magic in new beginnings. Kaya gustong-gusto natin ang New Year, ang birthday, ang Monday, ganyan, or anniversaries. So let's slow down a little bit. And while I do that, I am going to share our episode on my wall para po mapanood ng ating mga kaibigan na sumusubaybay sa Winner Ka Pinoy. There we go. So, mga kaibigan, kumusta naman ang iyong bagong taon? Ano na ang iyong mga napag-isip-isipan?
Was it a reflective New Year? Kasi ako po, ganun po yung aking naging bagong taon. Marami akong pinag-isipang mabuti kung ano yung mahalaga at ano yung mga kailangang i-renew ngayong 2026. Siyempre po, nung New Year, di ba, talagang nandun yung paano ba, talagang yung ingay ng paputok, talagang yung mga selebrasyon, busog na busog po tayo, halos hindi tayo makahinga. Ngayon, naghahanap na tayo ng gulay, ayaw na natin ng karne. Talagang tapos na po yung ingay. Nang natitira na lamang ngayon ay tayo. In fact, nung January 1, as I was driving, talagang kung sa Ilonggo pa, ang linong ng parang ang tahimik ng mga kalye. Sabi ko nga, parang napagod na yung mga tao. Suddenly, there's quiet, there's silence. Pero wala naman pong masama doon, di po ba? Kasi tapos na yung celebration eh. The highs, di ba? Sobrang taas ng ating energy. At ngayon ay panahon na para huminga at magbalik tanaw nga. Ikaw ba, kaibigan? Ano yung binabalikan mo sa 2025 mo nang may pasasalamat talaga? Bago tayo umusad sa ating 2026, balikan muna natin yung ating 25. Kung merong isang salita that would describe your 2025, ano kaya yun? Ano kaya yun? Kasi ako iniisip ko, ang daming pwedeng salita na parang, kasi sabi ko pa nga dati, I'm going to dance in 2025, dance with life. At kung meron man akong siguro, babalik pa rin ako sa gratitude, gratefulness pa rin. Pagpapasalamat pa rin, kahit ano pa yung nangyari, maganda or hindi. So yun pa rin yung aking isang salita, gratefulness. How about you, dear friend? Alam nyo, sabi nga, gratitude is not pretending na lahat ay madali, di ba? Hindi naman tayo nagkukunwari na ang buong 2025 natin ay naging maganda talaga. Marami sa atin ay nawalan ng mga minamahal. May mga kaibigan ako na nawalan ng ina. Ang sarili nating kasama na si Mr. Rambo Labay ay nawalan din ng kanyang ina. At marami no, mga nangyari na hindi natin talaga, kung pwedeng, hindi natin gugustuhin. May kaibigan kami na nalunuran ng anak at ng kapatid at parehong namatay ngayong magbagong taon. So it's a very sad new year for them. Kaya gentle reflection siguro, no, dear friends. A gentle looking back. Ikaw, ano yung mga pwede mong balikan noong 2025 na aral na pwede mong baunin ngayong 2026? Kasi kung titignan natin ng buhay kaibigan talaga, parang it's full of surprises. Marami sa atin parang nagulat na, ano nangyari, bakit? Pero kung titignan natin, yung sabi nga nila, it's really more about perspectives, no? Yung pananaw natin tungkol doon sa nangyari talaga. Alright, dear friends, so bahaginan niyo po ako kung ano yung inyong mga pagbabalik tanaw sa inyong 2025. Sa lahat po sa inyo na sumusubaybay sa atin, sa ating YouTube channel, maraming salamat po. Paki-like nyo naman po and follow DZXL News sa ating Facebook live stream, ating Facebook page. Meron tayong TikTok page din, TikTok channel. Ayan, maraming salamat po sa inyo na sumusubaybay sa ating programa. Pwede po kayo mag-iwan ng inyong mga mensahe dyan at sa lahat po sa inyo na bumati sa akin sa messenger ko individually. Maraming salamat po. Pero pasensya na hindi ko na kayo masagot isa-isa pa. But I greet you all with so much love and gratitude. Kaya balik tanaw tayo mga kaibigan. Tignan natin na oo nga. Ano nga ba ang pwede nating balikan sa ating 2025? Gentle reflections lamang. Paano ako hinubog, paano ako binago ng nakaraang taon? Kasi kung walang pagbabago, di po ba, parang mahirap din umusad minsan, no? Kasi babalik-balikan lang natin yung mga nakagawian na natin. Ayan.
So, join me. Padala niyo po ako ng inyong mga messages. Kayo namang nakikinig sa inyong mga radyo sa 0976-014-5041. Bibigyan ko kayo ng mga katanungan na tanong ko rin sa aking sarili. Na hindi kailangang sagutin agad, hindi kailangang sagutin ng malakas. Aling mga sandali kaya nung nakaraang taon ang nagbibigay pa rin sa atin ng inspirasyon? Ako, inspired pa rin ako sa mga kumpanya, sa mga tao na napagsilbihan ko noong 2025. Maraming salamat po talaga. Baon-baon ko po yung saya na binigyan niyo ako ng pagkakataong mapagsilbihan kayo. At syempre, hindi po pwedeng mawala sa aking pasasalamat ang RMN, Radio Mindanao Network, DZXL 558, lahat sa inyo team na talagang tinulungan ako para mai-broadcast ang Winner Ka Pinoy. Sa pamilya ni Sir Rico Canoy, maraming salamat po. Our station manager, Mr. Rod Marcelino, maraming salamat. Thank you, really. Na patuloy tayong nakakapagsilbi sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng Winner Ka Pinoy. Mga kaibigan, pasensya na po kayo kung ang aking energy ay medyo mababa pa. Pero tingin ko ganun po talaga ang buhay, di ba? At ito naman, po, ang pangalawang tanong na pwede nating itanong sa ating sarili habang tayo ay nagbabalik tanaw sa ating 2025. Anong sakit kaya ang mga may iniwang aral sa atin sa 2025? Kung hindi man sakit, anong mga pagsubok kaya? Siguro yung mga iba sa atin na diagnose ng sakit, diba, na nagulat ka. Inalagaan ko naman ang sarili ko, pero bakit nagkasakit pa din ako? Diba? Siguro may mga gusto ka sanang mangyari sa buhay mo, pero nabigo ka. Ginawa mo naman lahat, diba? At ako, mga kaibigan, siguro may mga nasaktan ako sa inyo noong 2025. And I apologize for the pain I have caused. Hindi ko naman sinasadyang makasakit. Kaya lang minsan, ang singil talaga sa pagiging totoo natin sa ating sarili ay ang minsan masaktan ng iba. At sana ay maintindihan lamang natin na hindi naman tayo sinasadyang saktan talaga. Nagkataon lang na sa pagiging totoo ko sa aking sarili ay nasaktan ko kayo. And for that, I deeply apologize. Yan. So ikaw, kaibigan, anong mga sakit kaya? Anong pagkabigo naman ang naranasan mo noong 2025 na pwede mong baunin yung aral ngayong 2026? Nako, this is supposed to be a Happy New Year celebration. Yes, pero supposedly din po kasi this is our December 28th episode, pero wala nga po ako last week. I was ready to do an episode. In fact, nag-announce na ako sa Facebook, but by midnight of that 27 midnight, we had to rush a family member to the hospital. Yun na lang po yung but all is well now. All is well. Kaya ngayon, mga kaibigan, as we prepare ourselves talaga for 2026, tatanda na naman po tayo ng isang taon ngayong 2026. Sana ay balikan natin yung mga aral na natutunan natin ng 2025. Huminto po muna tayo sandali, huminga ng sandali. Ano kaya yung mga nalagpasan natin noon na parang feeling natin hindi natin kakayanin, pero naitaguyod mo naman? Lahat tayo ay may mga pagsubok minsan na parang kung nandun ka sa gitna ng pagsubok na yon, it feels impossible. Pero pag nalagpasan na natin, parang we sigh a sigh of relief na, oh, thank God, thank God, thank God. Sino kaya ang mga kaibigan natin na hindi tayo iniwan kahit na tayo ay naging mahirap makasama or mahirap naging kaibigan? Yun, mga kaibigan. Yun siguro yung mga pwede nating isipin as we prepare ourselves psychologically sa ating bagong taon, 2026.
Kasi mga iba sa atin ngayon, naghahanda pa rin. Kahit na nasa lubong na natin ang 2026, yung iba sa atin nag-iisip pa din. I have text messages, Coach, it's so difficult. I know. Pero hindi naman kailangan maging perfect ang simula, di ba? It's not weakness not to be ready kaagad-agad, di ba no? So, isipin lang natin na andyan ka pa din. Who you are really, really stayed. Di ba? Kaya, nako, thank you. 2025. Maraming salamat sa mga aral, sa mga kaibigan, sa mga karanasan na nakapagpabago sa atin at nakapagpatibay sa atin noong 2025. What do you think, dear friends? So yun po talaga ang sa akin ngayon. And since this is our New Year episode, later on I'm going to sing this one of our favorite songs for New Year. Pero because this is also gratitude episode, hello QV, Miss Marivic Laguno, Happy New Year to you and at HK. Ito yung kanta na, this is a song by the Carpenters, 1971 pa ito. And QV, you introduced this to me. And it's like I made a promise na every New Year episode or year-end episode ay talagang kakantahin ko ang Sometimes by the Carpenters. 1971 pa ito. So, it's like more than 50 years ago already nakanta. Pero gusto kong kantahin ito para sa atin mga kaibigan habang tayo ay nagre-reflect, nag-iisip no na oo nga, ano ang naging regalo ng 2025 sa atin at ano rin ang naging regalo natin sa taong 2025. Sa anong parte man ng buhay natin, sa pagiging kaibigan, pagiging empleyado, pagiging negosyante, pagiging anak, pagiging ama, ina, kaibigan, ayan. Alright, dear friends, sana maalala ko pa ang tono ng kantang to. But this is the song Sometimes, and it is for you all who continue to listen to Winner Ka Pinoy. Sa inyo na mga coaches ko who I cannot reveal your names on air, except yung isa na proud na ipagsabi na ako ang coach niya, Miss Richelle Labiso and Neil. Happy New Year to you both. And sa lahat sa inyo na napagsilbihan ko in 2025 and to all my friends and to all my loved ones, thank you so very much for all the love you gave me. Maraming salamat. Sometimes not often enough, we reflect upon the good things. And those thoughts always center around those we love. And I think about those people who mean so much to me and for so many years have made me so very happy. And I count the times I have forgotten to say thank you and just how much I love them. So that's the song Sometimes. At kung may mga iba man sa inyo na nakakalimutan kong pasalamatan na at hindi ko nasasabi sa inyo kung gaano ko kayo kamahal, please know that I treasure you. Hindi ko lang kayo naiisa-isa on air, pero alam nyo yon, you know. And so I wouldn't mention names today because I just don't want to cry on our New Year's episode. All right, dear friends? Okay. So let me play for you this very, very beautiful song to begin our, well, not really begin, but to really make a beautiful start for our year. Paalala ulit, mga kaibigan, na we are dust in the wind. Diba? We close our eyes, and then the next thing you know, the moment's gone. Nung January 1, January 2, bumabati pa rin ako ng Happy New Year kasi ako magpunta. Pero hindi na kasi sila bumabati. Parang feeling ko, bakit? New Year pa din naman. And then there was one sales lady who said, "Oh nga ma'am, maya-maya lang, December na ulit." And that's really true. So I'd like to play for us this very beautiful song para ipaalala sa atin na nasa likod siya ng cellphone ko. Na don't waste your time. You don't waste your time. Nakalagay sa cellphone ko yun. Na parang, wag sayangin yung oras. Ayan, don't waste your time. And so, I'd like to play for you
this beautiful song, Tossed in the Wind, the version of Ron Van Den Buchan and John Laurent and Crossed Eyes. Enjoy this beautiful song, dear friends. I close my eyes only for a moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes of curiosity. Dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind. All they are is dust in the wind. Such a beautiful song, dear friends. Dust in the Wind. Nako, napakaganda talaga ng version na ito. And so, sabi nga sa kanta, sabi nga, all we are, all they are, all we are is dust in the wind. Kaya, dito sa ating libro, Refuse to be Ordinary, thank you to you all who have copies of my book. Sabi, I'm quoting here, Paul Wilson. Sabi niya, wherever you go in life, whatever you do, make a conscious effort to add a little beauty or to contribute to the beauty that's already there. Kahit saan tayo magpunta, kahit ano yung ginagawa natin, subukan pa rin natin, pagdesisyonan natin, sadyain natin na magdagdag ng ganda, ng biyaya, ng kaayusan, ng kabutihan sa kung nasaan tayo. Or to contribute, magdagdag tayo, umambag tayo, yan, sa ganda na nandun na. It's a beautiful reminder, isn't it, dear friends? Kaya, sana ngayong taong 2026 ay mas maging intentional tayo, deliberate. That's my intention for this year. Intentional living, deliberate living. Sinasadya ang mga bagay talaga. Well, let's do a time check, dear friends. It's 11:30 in the morning at nandito pa rin po kayo sa inyong paboritong programa tuwing linggo, Winner Ka Pinoy sa DZXL 558 Manila. At kasama niyo pa rin po ako, ang inyong lingkod, Chris Lorenzana. At ngayong araw na to, January 4, 2026, is our first episode this 2026 on Winner Ka Pinoy. At pinag-uusapan natin looking back with gratitude and looking forward with hope.
Ayan, maya-maya lamang mga kaibigan ay babasahin ko na ang inyong mga messages sa akin kung meron man messages you dropped in there. But I just want to go back to this beautiful line dito sa ating kakapatugtog lamang na kanta na Dust in the Wind. I close my eyes. Kaya nga sabi nila, you know, in the scheme of things, ang eternity is like a blink of an eye talaga. And it's so true, no? Close my eyes only for a moment and the moment's gone. Maya-maya lang, tapos na. You know? Parang nagbakasyon ako ng isang buwan sa amin. Maya-maya lang, parang pumikit lang ako, tapos na yung isang buwan. Maya-maya lang, tapos na ulit ang 2026. Kaya, sabi nga sa kanta, same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. Kaya, ngayong taon na to, mga kaibigan, I'm really going to let go of a lot of possessions, a lot of clothes, maybe even my books. I'm going to give them away. I'm going to live a simpler life this 2026. Kasi aanhin ko naman yung mga yan. May mga libro nga ako na hindi ko pa nababasa. You know, I'm going to live a simpler life, making simpler choices. Sana ikaw din, kaibigan. Wala na akong papangarapin na sobrang magbibigay sa akin ng stress. How about you, dear friends? Huwag na tayo masyadong mag-cling sa mga bagay na parang ang hirap abutin. Tapos nasistress tayo kasi gusto natin na makuha agad ng mabilis. So hopefully, ngayong araw na to is going to be a sacred pause for us. Pause lang, kung ano. Pang-apat na araw na ng 2026. And siguro mas magandang tumahimik at pag-isipang mabuti kung ano ang dapat na bigyan ng halaga ngayong taon na ito. Siguro katahimikan ng puso. Siguro payapang puso. At hindi kailangan na tumakbo para makarating agad. Maybe we go slowly. What do you think, dear friends? Siguro, mas bigyan natin ng panahon ang ating mga sarili para makapagpahinga. Maybe we need to ask ourselves, where do I need to slow down more? Ano kaya yung mga matagal na humihiling sa akin ng panahon? Baka panahon para mag-aral muli, magdasal muli, kaya simplehan ang buhay. Ano kaya yung mga ipinipilit ko na hindi naman talaga pwede? Wag na, sukuan na natin. Naalala ko yung nag-message sa atin dati na tagal-tagal ko na siyang naliligawan. Bakit di pa rin niya ako minamahal? Hindi talaga na ipipilit ang pagmamahal. Bakit ang tagal ko nang humihingi ng sorry? Hindi pa rin niya ako pinapatawad. Ang mahalaga, humingi ka na ng sorry. Nasa kanya na yon kung ibibigay niya yon sa'yo o hindi. So let's pause at humingi ng gabay siguro. At tumingin sa mga parating na araw ng may pag-asa. I think that's my favorite word for today. Hope, pag-asa pa rin. Na mas maganda na wag nating sabihin, wala nang pag-asa. Itong taon na to, wala nang pag-asa to. Ang bayan natin, wala nang pag-asa to. Subukan lang natin, baka sakali. Mga kaibigan, in a while, I'm going to play a beautiful song. And please just allow me to speak in English muna. Because the writer, the author of this song, the composer of this song is a South African. Imagine nyo, he's a South African. He composed a song about what he saw on the news during the hearings of the flood control issue and those who were affected by the floods. And so I want us to really reflect on the lessons of this song, Dear Friends, by Dusty Sunset. And I would like you to enjoy this original composition entitled Bright Lights, Dark Water. Typhoon warning on the radio sound. Barangay quiet, then the rain come down. Maple roof shaking, river break free. Children holding tight to what family be. They promised dike, they promised wall, but the
selection. Poker table, champagne glass, while another province underwater fast. Names get lost in the muddy street, school books floating past bare feet. They bet on red, they bet on black, but the storm don't care, it always come back. Casino lights, flood water rise, one man win while the whole town cries. Dice roll fast, river rolls strong, Filipinos suffer while the crooks move on. Back your calm, shoot exposed gray wear suits, but the people know from Leyte Shore to Luzon, same old feet, same old pain. Morning after sunbreak through, blood on skin, but the heart stay true. Bayani hand lift the broken home. No help comes, still not alone. Off and scratch again, wood and nail. Faith in the people never fail. Up in town they laugh and say, which casino we visit today? Casino lights, flood water rise, one man win while the whole town cries. Dice roll fast, river rolls strong, Filipinas suffer while the crooks move on. Thank you so much to Dusty Sunset for this beautiful song, Bright Lights, Dark Water. Thank you. Thank you so much for reminding us that, dice roll fast, river roll strong. Pilipinas suffer while the crooks move on. But pinapaalala sa atin ng kanta na ito ng isang banyaga that bayanihan will still lift the broken home. So, dear friends, himayin nga natin tong kanta na ito. At disasters are natural. But suffering is often engineered. Because when the same places flood again and again, the pain is no longer accidental. And this corruption that's happening in our country creates two realities. Those who are playing in the casinos and those who are, flooded and are in the mud. So listen to this episode again to enjoy that very beautiful song, Bright Lights, Dark Water by Dusty Sunset. And I hope that we be inspired to really care for our country. There we go. Thank you so much, Dusty Sunset. Mga kaibigan, talagang ipinapaalala sa atin ngayong 2026 na noong 2025 parang ang daming masasakit na balita, na parang masakit sa damdamin talaga. Na parang ginawang sugal yung pondo ng bayan natin. Ikinakasino nila yung pondo ng bayan natin. Diba? Ibinibili ng magagandang sasakyan. Inilalagay nila sa sarili nilang luho. Nakakasakit ng damdamin, di po ba? Na parang nakakalimutan nila na maraming mahihirap sa Pilipinas. Pero sana ngayong taon na ito ay wag na maulit yung ganong kwento. Sana sa mga parating na taon ay mas maging mapagmasid tayo. Mas pangalagaan natin yung ating mga
boto, i-report yung mga dapat i-report. Huwag nang sang-ayunan ang mga bagay na hindi na dapat sa sang-ayunan pa. Huwag na tayong masanay sa mali. What do you think, dear friends? Huwag na tayong masanay sa paulit-ulit na, oh, di bale, okay lang yan. Ganyan talaga ang buhay. What do you think, dear friends? Kasi parang ang lungkot pag ganon yung kaisipan natin, di ba? Na parang, o nga, ganyan naman talaga lagi. Ang mahalaga ay buhay tayo. Pwede pa natin mas pagandahin pa ang antas ng ating kabuhayan sa Pilipinas. Pwede pa. Let me now read your messages, dear friends. At umuusad po ang ating oras. Let me check if we have messages here on our Winner Ka Pinoy number. Ikaw po. Sorry mga kaibigan, nag-close yung aking wall. Kaya hindi ko na mahanap yung hindi ko mahanap yung ating episode. Anyway, so ikaw kaibigan, napapaisip ka rin ba? Ako, napapaisip ako din. Kaya I just want to simplify my life. Simplify the way I live. Para hindi natin kailangan manggulang ng kapwa para lang matustusan yung luho natin, di ba kaibigan? Okay, I'm back here on our Facebook live stream. Maraming salamat po sa inyo lahat na nanonood. I may not be able to see you all or greet you all, pero maraming salamat po talaga. Ayan, so let me now see. Hello to Mr. Ronald Tumbaga. If you would get ahead, be a bridge, quoting a Welsh proverb. This is so beautiful, so beautiful. Happy New Year po, Mr. Ronald Tumbaga at sa iyong pamilya. Ayan. Hello, Mr. Romel Livid. Mapagpalat manigong 2026 po. Radyo Man Chris at sa mga kasama. Sa inyo din at sa iyong pamilya, Mr. Romel Livid. Happy New Year to our always such an amazing contributor to Winner Ka Pinoy, one of my favorite people on earth, Miss Jude Hernandez. Thank you so much, my dear, for watching. And there's a message here. Hello, Mr. Rafi Ogmad. Happy New Year. I saw your photos with your wife. Your happy photos. Happy New Year, Miss Chris Lorenzana. Cheers. And Happy New Year to you too and the entire Ogmad family. Mga kaibigan, nako, I was thinking, would I do an episode today? Because I'm a little bit dizzy. I've been really tired the past days. Pero sabi ko, nako Chris, hindi ka na nga nakapag-live nung 28. You go live on this episode. And so I'm just so happy to be back, dear friends. So sana ikaw ay ganun din. Kagaya ko, napapaisip na, oh nga, ano ba yung oorasan ko? Ano yung mga bagay na ipaprioritize natin ngayong taon na to? Because, next thing you know, 2026 is again gone. Ayan. So, yun, yung gaya ng kinanta kanina, pinatugtog ko kanina, Bright Lights, Dark Water. Ang buhay natin minsan ganyan din, mga kaibigan, di ba? Ginagawa nating sukatan yung bright light sa buhay natin. But may mga times talaga na we're also in dark waters. Siguro harapin natin yung mga yon para hindi na umulit yung mga lungkot natin nung nakaraang taon. Okay, dear friends, nako, Happy New Year again! Happy New Year! Happy New Year! Okay, meron akong gusto dito na itanong mga kaibigan. Isinulat ko na yon kanina na parang, ano yung mga inaasahan natin ngayong 2026? That's one. Siyempre, inaasahan ko na matupad ko yung mga pangarap ko, lalo na yung pangarap ko na gumaan na ang aking timbang. Kayo din po ba? Ayan. Okay. Ikaw, kaibigan, kung ako, kalusugan talaga. Physically, mentally, emotionally. Holistic na kalusugan. Yun yung wish ko para sa'yo. Ikaw, kaibigan, how about for you? Ano kaya ang pwede mong gustong asahan sa sarili mo at sa bayan natin or sa ibang tao ngayong 2026?
Okay, here it is. Let me just check now before I play a beautiful song for us. Mhm. Alam niyo mga kaibigan, parang nung nanonood ako ng fireworks, after a while pala, na parang nakakaumay din. Parang okay lang ang fireworks pag 5 minutes lang. Pero kapag 30 minutes na, after a while na paulit-ulit, hindi na rin pala siya ganun kaganda, no? Hindi na rin siya ganun ka-exciting. So na-realize ko sa buhay natin, hindi kailangan laging may fireworks, di ba? Hindi kailangan laging halos nagkaka-cartwheel tayo sa saya. What if ngayong 2026, i-welcome natin yung mga pagkakataon na manahimik lamang. Alam niyo na, hindi laging lumalabas. Intentional nga, intentional living. Intentional living. So, yung, hindi yung parang, ang boring naman ang buhay ko. Hindi. But intentionally, hanapin mo yung maganda kahit na tahimik ang buhay mo. Diba? Siyempre, hindi lahat ng inaasahan natin ay guaranteed na mangyayari. Pero at least the fact na umaasa tayo is already a beautiful thing. Isn't it, dear friends? Happy New Year! Ayan, ito na. Okay, nahanap ko na siya. Hope is saying, even now, something good can still unfold. Yung bang kahit ngayon, kahit mahirap ang buhay, kahit may pagsubok, even if I have a diagnosis, even if I lost a loved one, may mabuti pa rin maaaring mangyari. Yun ang gusto natin na pagtuunan ng pansin, kaibigan. Na hindi ang pag-asa naman is so silent sometimes, so tender, so gentle. So let's try again ngayong 2026. Parang ako, marami akong hindi nagawa noong 2025. Kung binabalikan ko nga, sabi ko, Chris, ang daming nasayang na oras noong 2025. So ngayong 2026, ang tanong ko is that, anong uri ng tao ba ang nais kong maging ngayong 2026? Para sa sarili ko talaga. Para sa mahalaga sa akin. Hindi yung anong uri ng tao ba ako para sa mga nakatingin. Hindi. Kaya sinimulan ko na matutunang tumanggi, magsabi ng hindi. Hindi sumagot ng telepono, hindi sumagot ng text. Hindi na. Gaya ng dati, pag nakakita ako ng text, naku, parang mamamatay ako pag di ko nasagot agad. Pero ngayon, kinakaya ko na hindi lahat ng text, hindi lahat ng tawag ay dapat sagutin. Hindi lahat ng imbitasyon ay dapat tugunan ng oo. That's the kind of person I want to be. Kasi ang nais kong maramdaman ngayong 2026 na madalas ay payapang puso. Ikaw, kaibigan, anong uri ng tao ka? Anong uri ng empleyado, ng tatay, ng nanay, ng kapatid, na anak ka ngayong 2026 para sa mapayapa mong puso? Anong galit ang pwede mo nang i-release? Anong sama na ng loob ang pwede mong hindi na alalahanin pa? Ano yung pinapayagan mo na sa sarili mong gawin ngayong 2026 na dati hindi mo maisip na gawin, lalo na ang pagsabi ng hindi? Kasi parang iniisip mo, no, makasabihin nila, ang yabang ko naman. You know? So, yun. Yun ang gusto ko for myself this 2026. Intentional living. And mamaya-maya, we're going to play this very beautiful song, one of my favorites. Pero kung titignan, kaibigan, di ba? Hindi natin, ang intentional living, hindi pwede na mabago natin lahat. Right, dear friends? Hindi pwede na babaguhin ko lahat. Kailangan yung finances ko maayos ko, yung kalusugan ko maayos ko, relationships ko maayos ko. Siguro you need to pick one and prioritize. Kasi kung sabay-sabay, ma-overwhelm ka eh. Diba? Hindi talaga kakayanin minsan. So let me check your messages again, dear friends. Bago po ako umusad at nako, mamaya-maya lamang ay nagpapaalam na naman ako. There's a very beautiful message here from Marie H.L. Happy New Year, Ate Chris, all the way from your hometown. Direlon, Banga. Ay, abaw. Salamat, Gid. Salamat, Gid. Kat sa inyo tanandera, nga ginapalangga ko. Happy New Year. Happy New Year, Mamang. And my nephew, Jacob. All of you who I love, Happy New Year. Ang bilis po ng panahon, mga kaibigan. Let me check if there are other messages here.
on my messenger. And, okay, on... Tumatalon-talon yung aking, okay, there we go. There are no new messages. Thank you so much to you all who support Winner Ka Pinoy. Maraming salamat po. So, samahan po ninyo ako mga kaibigan ngayong 2026 doon sa effort na mas magbigay kesa tumanggap, mas tumanggi kesa umoo, doon sa hindi na in alignment, doon sa papayapa sa ating puso. Mas maganda yung tahimik na buhay, di po ba? Ayan. And so, pumili po tayo ng tumutugma doon sa ating pinapahalagahan talaga. Sabi nga, courage over comfort. So, kailangan mas pahalagahan natin yung mga bagay na kahit maliliit na ginagawa natin ng paulit-ulit na pwedeng baguhin yung overall na quality ng ating buhay. And so, dear friends, nako, ay sana po ay nai-inspire kayo sa ating episode ngayong tanghali. And in a while, I'm going to play for you iisang kanta na lang. Hindi ko na pwedeng tugtugin pa yung isa na pinlano kong tugtugin. But this is a very beautiful version of Both Sides Now, sung by our very own Miss Sharon Cuneta, na parang sinasabi sa kanta na both sides now, na talagang merong dalawang sides ang buhay talaga. Or pwede rin na hindi sides lamang, kundi direction, up or down, diba? So hindi laging pwedeng fireworks ang buhay natin, mga kaibigan. So for our last song for today, I'd like to play for you this very beautiful song of Miss Sharon Cuneta, Both Sides Now. Bows and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds illusions. I really don't know clouds at all. Moons and Junes and Ferris wheels, a dizzy dancing away you feel, as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave 'em laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself
We really don't know life at all, isn't it, dear friends? Kasi minsan kahit anong tagal na natin sa mundong ito, paulit-ulit pa rin yung mga tanong natin, di ba? And so, let's journey together this 2026, looking at both sides. Diba? Na minsan may mga bagay pa rin tayong hindi nauunawaan talaga. Ayan. Now, let me read the message from Tita Karina Lapitan. Tita, Happy New Year! Ayan, listening to your program, Chris, very interesting topic. It is so timely. Thank you, Chris. God bless, and please take care. Thank you so much, Tita. Thank you. And we're ending in 3 minutes already. Now, let me check if there are other messages. Oh, talagang, ang bilis po talaga ng oras. Tingnan natin, mga kaibigan, kung meron pang mga messages before I close. Here we go. First, hello to Mr. Louis Mercado. Happy New Year to you as well. And sino pa ba ang mga bagong listeners na nandito? There we go. Let me see. Hold the moment, don't let go. Feel it rising. Let me just check other messages po, dear friends. There's a message here from 8877. Cheers to a great 2026, Miss Chris. Whether you are starting the year with bold resolutions or simply looking for some peace and quiet, may your 2026 be a happy and fulfilling one. This is from JVB. Thank you so much, JVB. And I'd like to greet Miss Maribel Gallardo and her family. Mabuhay ang Winner Ka Pinoy. Mabuhay din kayo dyan sa Laur, Nueva Ecija. Maraming salamat. We are now, no more questions, just allow. Mga kaibigan, malapit na po akong magpaalam at ako po ay labis na nagpapasalamat sa inyong ibinigay na pagmamahal sa akin at suporta noong 2025. Marami sa inyo po na hindi ko napapasalamatan on air. Marami sa inyo na mini-message ako outside of the program. Thank you, really. Sa lahat sa inyo na nagkwento sa akin ng inyong mga mabibigat na kwento that made me cry, thank you for trusting me with your story. I hope and I pray that your 2026 will be a lot better. It will be a lot more hopeful, a lot more joyful, a lot more calm in ways that matter. At bago po ako magpaalam, mga kaibigan, again, thank you to our team. Maraming salamat kay Mr. Erwin Makatangay, Mr. Wilson Nabrea, Miss Kyle Dangate, Miss Jel Kiran. Thank you so very much, team. Thank you. Mga kaibigan, magtatapos ako ngayong araw na ito sa ating New Year episode by thanking you all. Hey, Mr. Ed Manukduk, thank you. And thank you so much for your generosity to Winner Ka Pinoy. Yung donation mo went to 2 families who are grieving losses of life in their families. That's all that I could tell you. So maraming salamat sa iyong pagbiyaya sa kanila. And may God bless you more, Ed. Nako, panahon na po para magpaalam. Mga kaibigan, love is our bridge. And don't forget, dear friends, in 2026, love always wins. Love always wins. Sabayan nyo na po ako, mga kaibigan. Sikapin natin maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. At huwag mong kakalimutan, kaibigan, ha? Winner ka. Winner ka, Pinoy. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang palatuntunan sa radyo. Winner Ka! Pinoy! Muling umantabay sa parehong oras, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Winner Ka! Pinoy!